Nakikita mo tong mga puntod na ito? Hindi mo aakalain sa sementeryo mo mahahagilap yan dahil malamansyon ang vibes nila. Ganun kabongga ang mga pumanaw ng mga artistang ito. Tara, alamin natin ang top 5 na pinakabonggang puntod ng artista na sure ako, mapapaisip ka kung mas ingrande pa ito kesa sa dream house mo. Number 5, April Boy Regino. Sino bang hindi makakilala kay April Boy Regino, di ba? Ang OPM legend na bumihag sa puso ng masa with his hits like Paano ang Puso Ko at pati yung signature cap niya na lagi niyang hinahagis tuwing may concert siya. Pumanaw siya noong November 29, 2020 sa edad na 59 years old dahil sa chronic kidney disease. Pero ang kanyang puntod sa Valley of Sympathy Memorial Park sa Antipolo City is not your average puntod. May gitara at sombrero design sa harap bilang tribute sa kanyang iconic na look at kanta. Plus, eto pa, up and down pa ang kanyang puntod. May balcony din ito na parang mini mansion ang datingan. Hindi ka lang basta dumadalaw, pero parang naglalakad ka sa House of Hits ni April Boy Regino. Number 4, Fernando Poe Jr. aka The King. Kasama ang kanyang may bahay na si Susan Roses. Si FPJ, the one and only king of Philippine movies, left us on December 14, 2004 at the age of 65 due to a stroke. Grabe, naalala ko noon. Buong bansa ay talagang nagulat at nagluksa sa pagkawala ng ating The King. Kaya naman syempre, ang puntod niya sobrang bagay sa title niya. Literal na pang royalty. Ang puntod na FPJ nasa Manila North Cemetery at di lang basta puntod to kundi isang mala shrine na mausoleum na gawa sa marble. Mini chapel din ang vibes nito at hanggang ngayon, dinadayo pa rin ng mga libu-libong fans. And of course, kasama niya dito ang kanyang queen, ang kanyang may bahay at itinuturing ding queen of Philippine movies na si Susan Roses na pumanaw noong May 20, 2022. Their mausoleum, major power couple energy. Isang solid tribute sa kanilang legendary love story at legacy sa Philippine cinema. Number 3, Redford White. Si Cipriano Cermeño II, o mas kilala bilang Redford White, ang isa sa mga itinuturing na OG na comedian ng Star Cinema. Literal na good vibes ang dala niya na kahit 2000s babies talagang marirecognize siya. He passed away noong July 25, 2010 sa edad na 54 years old dahil sa lung cancer at brain tumor. Ang kanyang puntod, Malamini Palacio din. Nasa Maligaya Park Subdivision sa Novaliches ang kanyang mausoleum na may up and down design na may sariling kwarto pa sa taas. Legendary comedian deserves sa legendary puntod. Ganun talaga. Kumbaga, this guy's resting place screams class and legacy, much like his unforgettable humor. Number 2, Rudy Fernandez. Walang duda, si Rudy Fernandez ang tunay na action star sa puso ng bawat Pinoy. Namaya pa siya noong June 7, 2008 dahil sa Meriam-Pollari cancer. Pero sinigurado ng kanyang mga mahal sa buhay na siya ay magpapahinga hindi lang sa bastang regular na puntod, kundi bongga. Sabi nga ng mga nakadalaw dito sa puntod niya, parang wala ka raw sa sementeryo. Dahil literal na condo unit vibes ang atake with an actual bedroom pa sa loob ng mausoleum. In fact, yung isa niyang anak na si Mark Anthony Fernandez, tumuloy at tumira pa doon ng 3 nights right after the funeral noon. May malaking painting din ito, balcony, at legit parang private villa na ang dating. Hindi mo aakalain na punto dito. Kaya naman tong si The Boy, forever action star talaga, even in the afterlife. Number 1, Noemi Toserero, aka Mahal. Si Mahal ang isa sa tinuturing na pinaka-cute at adorable na comedian dito sa Pilipinas. Napaka-cheerful pa naman nitong si Mahal. Pero sadly, pumanaw siya noong August 31, 2021 dahil sa komplikasyon mula sa COVID-19 at gastroenteritis. Ika nga, small at terrible ang energy ni Mahal nung buhay pa siya. Pero pagdating sa puntod niya, small but bongga. Ang kanyang puntod sa Himlayang Filipino Memorial Park ay malabahay ang vibes with the custom design na may nakalagay pang mahal sa harapan. Literal na mahal sa presyo. Pero also, mahal din siya ng mga fans niya na patuloy na dumadalaw tuwing undas. So yan na nga ang ating top 5 na pinakabonggang puntod ng artista. Nakakabilib, di ba? Pero nakaka-inspire din isipin na kahit wala na sila sa mundong ito ay buhay na buhay pa rin ang kanilang legacy. Hindi lang sa mga alaala, kundi pati na rin sa kanilang huling resting place.
Ito ang tatlong tourist attraction sa China na parang galing sa science fiction movie. Una, ang world's longest grass slide. Mahigit na 1.2 kilometers ang haba. Matatagpuan ito sa Inner Mongolia. Dito ka literal na mag-slide sa mga burol na parang cowboy na lumilipad. Walang makina, pure gravity at adrenaline rush lang. Pangalawa, andyan ang vertical zipline sa Zhangjiajie. Ever dream of flying through the clouds? Dito, kaya mong mag-zipline sa bilis ng 160 kilometers per hour habang nakabitin sa 300-meter cliff sa Grand Canyon ng China. Pangatlo, andyan ang giant shift lift sa Three Gorges Dam. Sa Yichang, hindi lang basta lumulutang ang mga barko, inaakyat sila. Itong engineering monster na ito, kayang itaas ang mga malalaking barko ng 112 meters na parang elevator para sa mga ships. Grabe nga ang China, no? Ang lupit! Kung usapang rapid transit system, ang Pilipinas ang kauna-unahan niyan sa Southeast Asia through LRT noong 1984. Pero kung usapang subway, naku po, naunahan na tayo ng Thailand 20 years ago pa. Pero ang good news, may paparating ng tren sa ilalim ng lupa. Ito ang Metro Manila Subway, tinaguriang Project of the Century. Ito ang unang underground railway system located sa NCR, 33 kilometers long, mula Valenzuela hanggang Bikutan. Pag natapos ito, kaya nitong magdala ng 500,000 na pasahero kada araw. Kaya mababawasan na ang traffic sa EDSA, Ortigas at BGC. Finance ito ng Japan International Cooperation Agency. Kaya gamit ito ang advanced tech ng Japan. May earthquake at typhoon resilient systems din ito at ginagawa gamit ang giant tunnel boring machines na parang mechanical monster sa ilalim ng lupa. Simula na ng partial operations by 2028 tapos full naman by 2032. Excited ka na ba?